Hay naku, yung feeling na petsa de peligro na naman, yung wallet mo, butas na, pero yung sweldo o allowance ang layo pa. Relate ka ba dyan? Yung laging nag-aabang, laging umaasa kina mama at papa? Nakakapagod din, no? Yung kailangan mo pang i-justify kung bakit ka nanghihingi ng pera. Yung, para po sa project kahit para lang talaga sa pangkape mo kasama ang barkada. Tapos, para mas masakit pa, scroll mo yung social media mo. Makikita mo yung mga tropa mo. Wow! May bagong phone, bagong OOTD. Tapos ikaw, eto, nag-iisip kung paano magkakasya yung natitirang pera mo. Ang tindi ng pressure, di ba? So dahil sa desperation, anong ginagawa mo? Siyempre, search agad online, how to make easy money. Pero, wait lang. Bago ka ma-excite dyan, let's talk about the red flags. Kasi, ang daming manluloko online. Okay, first and biggest red flag. Kung yung opportunity daw, kailangan mo munan magbayad, nako, that's a sign. Isipin mo ang totoong trabaho, ikaw ang binabayaran nila. Hindi ikaw ang nagbabayad. Simple as that. Second red flag. Kung yung promise is sobrang ganda pakinggan, tipong kikita ka raw ng thousands sa isang araw by just typing or clicking lang, come on, if it sounds too good to be true, it probably is. Walang magic sa paggawa ng pera. At ito pa, yung pinaka-classic. Kung ang main goal ay hindi magbenta ng product, kundi mag-recruit pa ng ibang tao na magbabayad din, nako, that's a pyramid scheme. Iwasan mo yan. Run! Okay, so puro na lang ba red flag? Puro na lang ba iwasan mo to? Well, here's the good news. Yung solusyon sa problema mo, malamang hawak-hawak mo lang yan ngayon. Yes, yung phone mo. Paano kung sabihin ko sa'yo na yung device na pang-scroll mo lang sa TikTok at Instagram pwedeng maging isang legit na money-making machine? Totoo yan, at ipapakita ko sa'yo kung paano. Okay, first strategy, at ito yung pinaka-beginner friendly. Pwede kang maging isang content machine or a content creation assistant. Alam mo ba, ang dami-daming content creators at small business owners na sobrang busy at kailangan ng tulong. Pwede mong i-offer yung skills mo, mag-edit ng reels nila, gumawa ng simpleng thumbnails o magsulat ng captions. At lahat yan, pwedeng gawin gamit lang ang phone mo. And here's the secret sauce. Hindi ka lang nag-aalok ng video editing. Ang ibenta mo ay yung resulta. Imbes na sabihin, ay i-edit ko video mo, sabihin mo, I will edit your videos para tumaas ang watch time mo at dumami ang views. See the difference? You're selling an outcome, kaya mas malaki ang value at mas malaki ang pwede mong i-charge. Okay, next strategy. Medyo teke ito pakinggan, pero promise, mas madali ito kaysa sa inaakala mo. Pwede kang maging isang chatbot boss. Kakaunti pa lang ang gumagawa nito, so A+ yan para sa'yo. Imagine yung mga local bake shop, dental clinic, o gym sa lugar nyo. Tambak sila sa inquiry sa Facebook page nila, di ba? Dito ka papasok. Pwede kang mag-setup ng isang simple AI chatbot na automatic na sasagot sa mga common questions 24/7. You're basically giving them back their time. At ang best part, hindi mo kailangang maging coder. May mga tools for this like ManyChat na very easy to use. Para sa isang basic setup, pwede kang maningil ng mga, say, 10 to 15,000 pesos. Tapos, may monthly fee pa para sa maintenance. Kumuha ka lang ng 2 clients. Aba, malaking bagay na yun. So ayan, maging content machine o maging chatbot boss. Alin man dyan ang trip mo, ang point is, you can start now. Wala kang kailangang magarbong gamit, cellphone mo lang at yung willingness na matuto ng bagong skill, sapat na. But of course, a very important reminder. Lahat na napag-usapan natin ngayon ay for educational purposes only, okay? When it comes to your personal finances, it's always best to talk to a professional financial advisor. Thanks for tuning in to Silent Wealth. Kung may natutunan ka, please subscribe and hit that notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating tips and strategies to grow your wealth. See you next time!